Happy birthday, iho. Masayang bati sa kanya ng yaya pasita niya. Ba't parang hindi ka masaya? Noong huling birthday mo, ganyan din ang hitsura mo. May gumugulo ba sa isip mo? Ipinakita niya ang wallpaper niya sa yaya niya. Yaya, hindi niyo ba talaga siya kilala? Umiling ang yaya niya. Kahit mga kaibigan niya kapag tinatanong niya, ay wala talagang sumasagot. Puro hindi alam, hindi kilala at puro walang mga ideya. Isang taon ko nang iniisip kung sino ba talaga siya sa buhay ko, pero wala talaga akong makuhang sagot. Huwag mong pilitin ang sarili mo, iho. Umupo ang yaya niya sa harap niya at marahan na hinaplos ang mga kamay niya. Darating ang araw na maaalala mo rin siya. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na maalala siya, dahil tiyak na sasakit na naman iyang ulo mo. Hayaan mong tadhana ang magtrabaho para maalala ulit siya ng puso mo. Ang lalim noon, yaya. Ba't parang nararamdaman ko na kilala mo siya? Paano ko siya makikilala, hindi ka naman nagsasabi sa akin? Si Ashley nga hindi mo ipinakilala sa akin dati Kung hindi ko pa kayo nahuling nagnahalikan, hindi ka pa aamin. Hinaplos-haplos nito ang pisngi niya. Dapat masaya ka ngayon dahil kaarawan mo. Magpasalamat ka dahil binigyan ka pa ng panibagong taon, pero yang mukha mo, parang huling taon mo na ngayon. Para kasing may kulang kahit kasama ko naman kayo lahat, yaya. Ewan ko, halos isang taon na rin po akong ganito. Nagpunta na rin ako sa iba't ibang doktor, and the results are still the same. Nakakapagod mag-isip tapos wala namang nangyayari. Gusto mo bang ikuha kita ng makakain? Sa halip ay tanong nito. Anong oras na pero hindi ka pa kumakain? Yung mga kaibigan mo halos mga lasing na, tapos ikaw nagmumumok lang dito, na para bang may sarili kang mundo. Napatingin siya sa suot niyang relo. Alas 5 pa lang ng hapon, pero pakiramdam niya ay hating gabi na, dahil nakakaramdam na siya ng antok. Diyan ka lang ha, hintayin mo ako, ikukuha kita ng pagkain. Sige yaya, salamat po. Pag-alis ng yaya niya, ay si Mang Berto naman ang pumalit. Happy birthday, iho, bati nito sa kanya at kasabay noon, ay may iniabot ito sa kanya na maliit na kahon. Regalo ko yan sa iyo. Ano po to, Mang Berto? Bracelet yan. Nag-abala pa po kayo. Siyempre, kapag nga birthday ko, higit pa riyan ang ibinibigay mong regalo sa akin Sige na, buksan mo na. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo sa kanya ni Mang Berto. Napatitig siya sa regalo nito, dahil ang bracelet na iniregalo nito sa kanya, ay may mga nakalawit na baril, bala, espada, kutsilyo at kung ano-ano pang matatalim na bagay na nagsisilbing design nito. Mang Berto, pinasadya niyo po ba to? Panlalaki po ba ito o pambabae? Kahit kanino iyan, iho, sagot nito. Ang ganda, di ba? Ngayon lang po ako nakakita ng ganito, Mang Berto. Salamat po dito. Walang anuman, iho. O siya, babalik na ako sa mga kaibigan mo. Hindi pa kasi tapas yung iniinom namin Huwag po kayong masyadong magpakalasing, bilin niya rito, dahil masyado na itong matanda para makipagsabayan sa mga kaibigan niya. Last na yun tapos magpapahinga na ako, sagot nito sa kanya, ikaw, hindi ka ba iinom? Ayaw mo ba talaga? Wala po ako sa mood ngayon, Mang Berto. Inaantok na nga po ako Abay, halos kasi simula lang ng party mo, tapos matutulog ka na agad. Enjoyin mo tong party mo, dahil isang beses lang sa isang taon bago ito mangyari ulit. Masaya ka lang dapat. Yun nga rin po sana ang gusto kong maramdaman ngayon, pero iba naman po ang nangyayari, aniya rito at bahagyang hinilat ang sentido niya. Ang hirap pong intindihin ng sarili ko ngayon, Mang Berto. Magiging maayos din ang lahat, iho. Sana mabigyan ng kasagutan ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa iyo ngayon, para hindi ka na ganyan. Sana nga po. Sige na, bumalik na po kayo roon. Bago ito umalis, ay tinapik nito ang likod niya, kaya naman, nginitian niya ito ng bahagya sabay tango. Pag-alis ni Mang Berto, ay napatitig siya ulit sa bagay na ibinigay nito sa kanya. Habang hinahawakan niya ang mga nakalawit na design, ay parang may malabong imahe na bigla na lang lumitaw sa isip niya. Puro ingay ng baril at sigaw ng mga tao ang naririnig niya. Kaya bigla niyang binitiwan ang bracelet at dali-daling ibinalik iyon sa box, kung saan iyon nakalagay. Iho, heto na. Nagulat siya nang biglang lumitaw ang yaya niya galing sa likuran niya, habang may dala-dala itong tray na may laman na mga pagkain. Bakit parang nakakita ka ng multo? Mukha ba akong multo sa paningin mo?
Umiling siya, "Yaya, ba't ang dami niyong kinuha? Kaunti lang po ang kakainin ko dahil inaantok na po ako." "Inaantok ka na? Ang aga pa ah. Ewan ko ba, para po akong naglilihi yaya. Parang gusto ko lang po magkulong sa kwarto ko maghapon at magdamag. Sobrang tinatamad po ako yaya. Ang bigat-bigat po ng katawan ko. Siguro dahil, nagkakaedad na po ako kaya ganito." Nakangiti ang yaya niya habang ibinibigay nito sa kanya ang pagkain na sinandok nito para sa kanya. "Bakit po yaya? Bakit po kayo nakangiti? Dati kasi hindi mo matanggap na matanda ka na, pero ngayon, parang baliwala na lang sa iyo. Dati kasi, sobrang sama ng tingin mo sa amin, lalo na kapag sinasabihan ka ni Chichay na gerang ka na. Hindi halatang close kayo ng sinasabi mong Chichay yaya. Halos araw-araw kasi nababanggit ng yaya niya ang pangalang Chichay. Ang babaeng naging kasama raw ng yaya niya, na hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Ang mga gamit ng babae ay hindi pa rin inaalis ng yaya niya, kahit pa nga inutusan niya itong itapon na lahat ng mga gamit nitong iniwan, pero nagmatigas ang yaya niya. Babalik pa raw kasi si Chichay, dahil iyon daw ang sinabi nito sa yaya niya, bago raw ito umuwi sa probinsya. Abay oo naman. Hindi lang siya mabait dahil magaling din siya. Sana lang, masaya siya ngayon kung saan man siya naruroon. Yumuko ka, utos sa kanya ng babaeng puro peklat ang mukha. Sa laki ng peklat nito, ay halos mabura na ang mukha nito. "Bakit? Bakit ako yuyuko? Basta, bilasan mo." Mabilis niyang sinunod ang utos ng babae, kahit pa nga hindi niya alam kung bakit siya nito pinapayuko. Bakit ba kasi kailangan kong yumuko? Nabigyan ng kasagutan ang tanong niya nang makarinig siya ng sunod-sunod na ingay, at kasabay noon ay ang pagkabasag ng flower vase sa likuran niya. "Ano bang nangyayari? Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano tong mga nangyayari. Mga kaaway mo ba sila? May utang ka ba sa kanila? Bakit ba ako nadadamay? Wala naman akong alam dito." "Yumuko ka lang," sabi sigaw nito sa kanya. "Ipaliwanag mo muna sa akin ang mga nangyayari dahil wala akong naiintindihan." No, imbes na sagutin siya nito, ay bigla itong tumakbo para yakapin siya, sa hindi niya malamang dahilan. "You're safe now." Yun ang salitang sinabi nito, bago ito paulanan ng bala ng lalaking nakasuot ng maskara. "You're bleeding. Ihahatid kita sa ospital." Nahihiintukutan niyang sabi. "Hindi na ako aabot." Pilit niyang inaabot ang mukha niya kahit duguan ang mga kamay nito. "Babantayin pa rin kita kahit nasa malayo na ako." "No. Hey, wag kang matutulog. Idilat mo lang yang mga mata mo." "I'm okay. I'm glad I saved you." Mahinang sabi nito habang pinipilit ang sarili ng ngitian siya, para hindi siya mag-alala. Kahit hindi niya kilala ang babae, ay parang dinudurog ang puso niya, lalo na nang makita niyang unti-unting pamipikit ang mga mata nito. "Wag kang mag-alala dahil magkikita pa naman tayo ulit. Tuldok-tuldok. See you in heaven soon." Matapos nitong sabihin ang katagang yun, ay umubo ito ng umubo ng dugo, hanggang sa maubos ang dugo nito. Sa puntong iyon, ay sumigaw na siya ng sumigaw para humingi ng tulong, pero parang walang nakakarinig sa kanya. Nagtataka naman siya kung bakit nakatingin lang sa kanila ang mga kaibigan niya. "Xander, tulungan mo kami. Tulungan mo siya, please." Pagmamakaawa niya pero tiningnan lang siya nito sabay alis na. "Miguel, Ricky, tulungan niyo kami please. Dalhin natin siya sa hospital." Kagaya ni Xander ay nilayasan din siya ng dalawa. "Rafael, ayos lang." Napatingin siya sa babaeng hinang-hina na. "Huwag ka nang umiyak dahil magiging maayos din ang lahat. Hindi dito natatapos ang lahat, kaya huwag ka nang malungkot. May mga pangyayari talaga sa buhay na kahit ayaw mo, ay kusang nangyayari, kagaya nito. It's goodbye for now but it's not the end. No, you can't die. Dadalhin pa kita sa ospital. Bakit mo ba kasi ako niyakap?" Nang bumagsak ang kamay nito sa sahig, ay halos magwala siya. "No, huwag kang bibitiw. Kumapit ka. Rafael, Rafael, gising, gumising ka." Namulatan niya ang nag-aalalang mukha ng yaya niya. Iginala niya ang paningin niya sa paligid at napag-alaman niya na nakatulog pala siya dito sa sala. "Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ka ba sumisigaw?" Napamura siya habang hingal na hingal siya. Talo niya pa ang tumakbo buong maghapon ng walang kain at walang pahinga. Mabuti na lang, panaginip lang ang lahat. Panaginip lang pala ang lahat.
Pero bakit parang totoong nangyari ang mga napanaginipan niya? Iho, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ikinulong ng yaya niya ang mukha niya sa pamamagitan ng dalawa nitong palad. Hindi ba maganda ang panaginip mo? Diyos ko, grabeng lakas ng sigaw mo. Medyo masama po kasi. Hindi ko po alam kung bakit nananaginip ako lagi ng barilan, yaya. Hindi na po ako nanonood ng mga action movie simula ng unang beses akong managinip ng barilan, pero hanggang ngayon nananaginip pa rin ako ng mga ganoon. Doon ka muna sa kwarto ko matulog para may kasama ka. Kaya ka nananaginip ng kung ano-ano dahil madalas kang mag-isa. Doon ka muna matulog dahil dalawa naman ang kama roon. Doon ka humiga sa kwarto ni Chichay para masarap ang tulog mo. Wag na po, kanggi niya. Doon na lang po ako sa kwarto ko, yaya. Wag na matigas ang ulo, iho, sabi nito. Sige na, kahit ngayong gabi lang. Sige po, yaya. Ay nalalayan siya nito hanggang sa makarating siya sa kwarto nito. Pagdating nila roon ay itinuro nito kung saan siya hihiga. Diyan ka humiga. Sige po. Kumuha ito ng kumot sa drawer at binalot iyon sa kanya. Kanino po, yaya? Sa akin yan. Ba't parang iba po ang amoy? Paanong iba ang amoy? Inamoy nito ang kumot na ibinigay nito sa kanya sabay buntong hininga. Kailan kaya babalik dito si Chichay? Miss na miss ko na kasi ang batang yun eh. Bakit hindi niyo siya tawagan? Hindi ko naman kasi alam ang number niya eh. Hindi ko kasi naisipan noon na hingiin ang number niya, malungkot na sabi nito. Alam mo ba kung saang probinsya siya nakatira? Kung alam mo naman, pwede mo siyang puntahan, pero kailangan magpasama ka kay Mang Berto. Di ko rin alam kung saan siya nakatira eh. Kumunot ang noo niya. Akala ko po ba dumaan siya sa tamang proseso? Wala bang nakalagay na address sa ID niya? Nakita niyang napangiwi ang yaya niya. Ibig sabihin, tinanggap niyo na lang siya bigla kahit alanganin ng mga papeles na ipinasa niya sa inyo. Unan mo, halatang iniiwasan nito ang tanong niya. Matulog ka na. Yaya, mamaya pa ako matutulog kaya mauna ka na. Good night. Nagmamadali itong lumabas para lang makaiwas sa kanya. Ganyan ang ugali ng yaya niya kapag guilty ito, o di kaya'y may hindi tamang ginawa. Yaya, Mang Berto, pakitingnan nga po kung sinong tao sa labas. Kanina pa kasi may nagdo-doorbell sa labas, pero parang hindi iyon naririnig ng dalawang matanda. Yaya, may tao po sa labas. At dahil walang sumasagot ni isa man sa dalawang matanda, ay napilitan siyang itigil ang ginagawa, para tingnan kung sino ang taong panay pindot ng doorbell sa labas, na tila ba ayaw nitong tumigil. Pagbukas niya ng gate, ay bumungad sa kanya ang babaeng nakasuot ng itim na sombrero, itim na damit at pantalon. Magandang umaga po, senyorito, pambungad na bati nito sa kanya. Kumusta po kayo? Sino ka? Tanong niya. Agaw pansin ang peklat nito sa braso, sa leeg, sa pulsuhan at sa bandang mukha nito. Ano bang ginagawa ng babaeng to sa buhay? Mahilig ba itong makipag-away kaya marami itong peklat sa katawan? Hindi simpleng peklat ang mga iyon, dahil puro mahahaba ang peklat na mayroon ito, na para bang puro yun galing sa hiwa. Ako po si Chichay Senirito, pagpapakilala nito. Ako po yung kasambahay niyo na umuwi sa probinsya para alagaan ang nanay ko. Hindi niya alam kung bakit malungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pasensya na po kung natagalan ako bago nakabalik. Wala po kasi akong cellphone, kaya hindi po ako nakatawag kay Aling Pasita kung kailan ako makakabalik talaga. Nakangiti na ito ngayon pero hindi naman yun umabot sa mga mata nito. Kumusta na ang nanay mo? Tanong niya bigla. Wala na po siya. Tumanggaw-tango siya. Kaya ba ito malungkot? Iho, sino ang kausap mo? Biglang sumulpat ang yaya niya at bahagya pang niluwagan ang gate para lang makita nito kung sino ang kausap niya. Chichay, ikaw ba yan? Tipid na ngumiti ang babae sabay tango, dahilan para dambahin ito ng yaya niya at mahigpit na niyakap habang umiiyak. Ganito ba ka-close ang dalawa para umiyak ang yaya niya? Diyos ko, bakit ngayon ka lang bumalik? Ano bang mga ginawa mo nitong mga nakalipas na taon? May mga tinapos lang po ako, Aling Pasita, sagot ni Chichay na gumanti na rin ng yakap sa yaya niya. Kumusta po kayo? Si Mang Berto po, kumusta? Ayos lang naman siya. Nako, matutuwa yun kapag nakita ka niya. Kinuha ng yaya niya ang sukbit na bag ni Chichay at pagkatapos, ay hinatak na nito ang babae papasok sa loob ng bahay niya. Habang naglalakad papasok ang dalawa,
ay nilingon siya ng babae at tipid ng initian. Napahawak siya sa dibdib niya, dahil para siyang masaya na nalulungkot sa pagdating nito, kahit hindi naman niya ito kilala. Kailan kaya ito nag-umpisa na maging kasambahay niya? Ba't parang wala siyang alam na naging kasambahay niya ito? Isinara na niya ang gate at pagkatapos, ay sumunod na rin siya sa mga ito habang napapailing. Didiretso na sana siya sa sala para ituloy ang ginagawa niya, nang marinig niya ang hagulgol ng yayapasitan niya na nagmumula sa loob ng kusina, kaya naman pinuntahan niya ang kusina habang kunot ang noo niya. Hiha, bakit hindi mo ako tinawagan? At saka, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit naging ganito na ang balat mo? Sunod-sunod na tanong ng yaya niya, habang hinahaplos nito ang braso ni Chichay. Akala ko hindi ka nababalik. Diyos ko, mabuti naman bumalik ka na. Isa ito sa magandang regalo na matatanggap ko sa nalalapit kong kaarawan. Huwag na po kayong umiyak, Aling Pasita. Mamaya niyan, mapag-alitan ako ni Rafael dahil baka isipin niya pinapaiyak ko kayo, sabi ni Chichay, habang pinupunasan nito ang luha ng yaya niya. Chichay, ikaw ba yan? Napatingin naman siya kay Mang Berto na kapapasok lang galing sa backdoor. Nang makita nito ang babae, ay nabitiwan nito ang mga bitbit nitong gamit sa pag-garden. Anak nang, ikaw nga, patakbo nitong nilapitan si Chichay, at niyakap din ng mahigpit kaya halos hindi makahinga ang babae. Kung hindi pa tinapik-tapik ni Chichay ang likod nito, ay mukhang hindi pa yata ito bibitiw. Kumusta po kayo, Mang Berto? Mukha po yatang mas lalo kayong naging pogi ngayon kaysa noon ah. Bakit? Dati ba hindi ako pogi sa paningin mo? Hindi po eh. Kaya nga pa nagtaka ako ngayon, dahil parang dumb-oble po ang kagwapuhan nyo eh. Lokong bata to ah. Tiningnan ni Mang Berto ang yaya pasita niya. Pasita, hindi ba ako gwapo sa paningin mo dati? Hindi, prangka na sabi ng yaya niya, kaya kahit siya ay lihim na natawa. Kung ano ang mukha mo ngayon, mas malala. Noon, grabe ka naman Pasita, 4K nandito na si Chichay, baliwala na ako sa iyo. Pambihira ka talaga, ayos lang po yan Mang Berto. Ang mahalaga po malaki ang ipinagbago nyo, natatawang sabi ni Chichay rito at bahagya pang kinindatan ang matanda. Ang masayang kwentuhan ng tatlo ay naging seryoso na kalaunan. Masaya ako na bumalik ka na hiha, sabi ni Mang Berto dito. Alam kong hindi ka matutuwa sa pagbabalik mo dahil kahit kaunti ay wala siyang naaalala na detalye tungkol sa iyo, pero, sigurado akong maaalala ka rin niya sa katagalan ng panahon. Aalis din po ulit ako Mang Berto, sagot ni Chichay kay Mang Berto. Hindi din po ako magtatagal dito, dahil tapos na po ang misyon ko sa kanya. Gusto ko lang po kayong makita, kaya dumaan po ako rito para makita ko ulit kayo. Dahil sa naging sagot ng babae, ay bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib, kaya dahan-dahan siyang umatras para hindi na niya marinig pa ang iba nitong sasabihin. What the hell is this? Bakit parang gusto ko siyang pigilan sa balak niyang pag-alis, kahit hindi ko naman siya kilala? What's wrong with me? Para na siyang baliw dahil kinakausap na niya ang sarili niya. Nawalan na rin siya ng ganang magtrabaho, dahil pakiramdam niya, ay gusto na lang niyang uminom ng alak at magmumok buong buhay niya. Iho, may problema ba? Tanong ni Mang Berto nang maabutin siya nitong nakaupo sa sofa habang nakayuko. Bakit? Sumasakit na naman ba ang ulo ma? Mang Berto, naninikip po ang dibdib ko, pag-amin niya rito. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang sabihin niya na naninikip ang dibdib niya. Pwede po bang ikuha niyo ako ng beer sa ref? Pakibilisan po, dahil hindi ko na kaya. Pasita, halika nga muna rito. Dal iyan mo, sigaw nito habang tinatawag ang yaya niya. Mabilis na nakarating sa harapan nila ang yaya Pasita niya, at kasama nito si Chichay. Bakit? Ano ba yun Berto? Kung makatawag ka akala mo naman emergency. Emergency talaga. Ito kasing si Rafael, masakit daw ang dibdib Ano bang gagawin natin? Ha, bakit? Nagpanik na rin ang yaya niya, at ganoon din ang kasama nitong babae. Lumuhad sa harapan niya si Chichay habang may pagsusumamo ang mga mata nito. Bakit ba parang gusto niyang umiyak kapag tinititigan niya ito? Pinigan niya ang dibdib niya dahil parang dumb-oble ang paninikip nito. Hey, ayos ka lang ba? Masuyo nitong tanong sa kanya na sinagot niya ng isang iling. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Umiling siya. Mang Berto, pwede po bang makisuyo sa inyo ng isang basong tubig?
Tanong nito kay Mang Berto. Pakibilisan po, please. Hiha, beer ang gusto niya. Hindi po siya pwedeng uminom ng beer. Tubig lang po ang pwede niyang inumin ngayon, nakasimangot nitong sabi sa matanda. Gusto ko ng beer, giit niya, kaya siya naman ang tiningnan nito ng masama. Kailangan ko ng beer ngayon. Bakit kailangan mo ng beer? Sawi ka ba para lunurin mo ang sarili mo sa alak? Itinuro niya ang dibdib niya. Masakit nga kasi ta. Inilapat nito ang pisngi nito sa dibdib niya. Nakapagtataka na parang gamaan ang pakiramdam niya, lalo na nang yakapin siya nito. Anong ginagawa mo? Tanong niya rito. Namiss kita, sagot nito. Masaya ako na nakita kita ulit. Hindi siya sumagot. Nakapagtataka na nagugustuhan niya ang yakap nito. Kung ibang babae kasi ang gumawa nito sa kanya, ay baka kanina pa ito lumagapak sa sahig. Napatingin siya kina Yaya Pasita at Mang Berto. Hindi niya alam kung bakit kapwa lumuluha ang dalawa, gayong wala namang nakakaiyak sa mga nangyayari ngayon. Kung hindi pa siya tumikim, ay hindi pa yata bibitiw sa kanya ang babae. Pasensya na, medyo na-miss lang kita, sabi nito pagkatapos nitong bumitiw sa kanya. Tipid siyang tumango. Ayos lang, Mang Berto, wag niyo po siyang bibigyan ng alak ah. Tubig lang po ang pwede sa kanya, bilin nito agaw ito umalis sa harapan niya. Oh, narinig mo ang bilin niya ha? Bawal ka daw ang alak. At dahil bawal ka sa alak, kami na lang ni Pasita ang iinom nun, sabi ni Mang Berto bago ito sumunod kay Chichay. Yaya, ikaw na lang. Ikuha mo ako ng alak kahit isa lang. Inirapan siya ng yaya niya. Bawal nga raw. Ang tigas ng ulo mo ah. Gusto mo bang barilin ka niya? Ano? Wala. Ang sabi ko, magluluto na ako. Magluluto ako ng nilagang baka ngayon at saka kerker na paborito ng lahat.